Kumusta mga kasaliksik? Ang mga zoo ang isa sa pinakapopular na lugar para makakita ng mga hayop na kalimitang naninirahan lamang sa ating kalikasan, kung saan hindi natin may tatanggi na ang kakaibang pamamaraan ng pamumuhay ng mga hayop na ito ay sadyang nagpapamangha sa atin. Kaya mula sa pakikipaglaban sa leon, sa hatakan ng lubid, hanggang sa katalinuhan ng mga matching, ay pag-usapan natin ang 10 kaganapan sa zoo na pupukaw ng atensyon mo. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, palakasan ng tao at leon. Sa laban ng palakasan ay hindi may tatangging mayroong mga hayop na sadyang mas malakas kaysa sa atin. Kung kaya't hindi na siguro nakapagtataka kung sa hatakan ng lubid, kung saan talagang kinakailangan ng malakas na puwersa ng paghatak, ay madali lamang mananalo ang isang leon na mapapatunayan ng nakuha ng video na ito sa isang zoo, kung saan makikita ang isang sobrang maskuladong lalaki na nakipaghatakan ng lubid sa hayop. Kahit patila pa laging babad sa gym ang lalaki, ay wala siyang binatbat sa lakas ng puwersa ng isang leon na talaga namang karapat dapat sa kanyang titulo bilang hari ng kagubatan. Number 9, sumasayaw na polar bear. Kilala naman natin ang lahi ng oso na ito na mayroong puting balahibo at sadyang mas malaking katawan kumpara sa iba nitong mga kauri, at ito ay walang iba kundi ang mga polar bear na maniwala ka man o sa hindi ay makikita din pala sa loob ng mga zoo, kung saan sobra silang nagpapasaya at nagpapamangha sa lahat ng mga taong bumibisita sa kanila. Dagdag pa dito ay alam mo ba na sumasayaw din ng mga polar bear? Ito ay nakikita sa paggagawang-gewang ng kanilang ulo na hindi may tatangging talagang nagpapasaya sa mga taong nakakakita nito, na nagiging dahilan para madalas bisitahin ng mga zoo na mayroong mga polar bear para lamang makita ang ganitong kaganapan. Number 8, desperadong tigre. Sa ating kalikasan ay hindi nagiging basihan ng itsura, edad o kasirian ng isang nilalang. Kung kaya't ang pagtatangkang pag-atake na ito ng isang tigre sa isang aso ay talaga namang hindi naging bago para sa mga tao. Ngunit kahit na ganoon ay sadya pa ding nakagugulat makita ang ganitong pangyayari. Pero mabuti na lamang at ang mga leon na iyon ay nasa loob ng isang zoo, kung kaya't nahaharangan sila ng isang matibay na salamin na nagsisilbing proteksyon ng aso. Kung wala ang salamin na ito ay madali lamang masusunggapan at mapapatay pa ng tigre ang aso. Ngunit dahil kilala ang mga zoo sa pagkakaroon ng mga matitibay na salamin bilang pangharang sa kanilang mababangis na hayop, ay sadyang imposible na lamang maabot nila ang kahit na sinong nasa labas ng kanilang kulungan. Number 7, giraffe laban sa gansa. Kung tatanungin kita kung sino ang mananalo sa laban ng isang giraffe at gansa, ay sigurado ako na yung isasagot ay yung giraffe dahil sa dambuhalang laki nito, habang ang gansa ay sadyang mas maliit kumpara sa hayop. Pero kung mapapanood mo ang nakuha ng video na ito ay sigurado akong magbabago na ang iyong sagot, dulot na makikita sa video ang isang gansa na agresibong nililipad at inaatake ang mga giraffe na lumalapit dito, na nagiging dahilan para matakot at layon siya ng mga dambuhalang hayop. Patunay lamang ang video na ito na hindi natin dapat gawing basihan ng sukat at itsura ng hayop sa kanilang posibleng maidulot sa atin, dahil maaaring mas dapat pa nating katakutan ng maliliit na hayop kaysa sa mga naglalakihang nilalang. Number 6, pagdurog ng kalabasa. Alam mo ba na ang mga kalabasa ang pinakamalaking prutas sa buong mundo? Ang mga kalabasa ay kayang lumaki hanggang sa taas na 16 na talampakan na sadyang magpapalula sa marami sa atin. Pero kahit na ganito, ay alam mo bang wala pa din silang binatbat pagdating sa pinakamalaking hayop sa ating kalupaan? At ito ay walang iba kundi ang mga elepante na talagang gumulat at nagpamangha sa maraming mga tao matapos nilang tapakan ng mga dambuhalang kalabasa na kahit pa sadyang napakalalaki ay madali lamang napitpit ng hayop. Ang mga elepante ay may bigat na kayang umabot sa 6,000 kilo, kung kaya't hindi nakatakataka kung sisiw lamang para sa kanila ang pagpipi sa mga kalabasa, na nagpapakita din na talagang hindi mo gugusto yung matapakan ng higanteng hayop na ito. Number 5, gutom na leon. Mabuti na lamang talaga at ang ating mga zoo ay gumagamit ng sobrang matitibay ng mga salamin upang maging pangharang sa kanilang mga kinukupkop na mababangis na mga hayop.
dahil kung hindi ay sadyang napakadaming mga peligro ang posibleng nangyari na sa mga lugar na ito. Kagaya na lamang sa isang sanggol na ito na inilapit sa kulungan ng isang leon na makikitang pilit na inaabot ng hayop na paulit-ulit na kumakalmot sa salamin sa pagbabaka sakaling masira niya ito. Pasalamat na lamang talaga ang pamilya ng sanggol na ito na matibay ang salamin na ginagamit ng zoo na ito, dahil kung sakali ay baka nasunggaban at napatay na ng hayop ang bata na makikitang nagpapatakam sa kanya. Number 4. Zoo sa bahay. Ang mga zoo ay naglalaman ng daan-daan hanggang libo-libong mga mapapanganib at mababangis na mga hayop na talagang kailangan ng matibay na kulungan at maayos na pagkupkop upang maging ligtas ang mga taong bumibisita dito. Pero alam mo ba na mayroong isang lalaki sa syudad ng Zanesville sa Ohio sa bansang Amerika na nagawang maglagay ng isang tunay na zoo sa loob ng kanyang tahanan? Siya ay si Terry Thompson na sinasabing nagkupkop ng mga leon, tigre, oso at iba pang mga mababangis na hayop na agad namang kinumpis ka ng mga otoridad matapos ireklamo ng kanyang mga kapitbahay ang ginagawa ni Terry na posibleng makapeligro sa kanila. Matapos kunin ng mga otoridad ang lahat ng mababangis na hayop na kinupkop ni Terry, ay agad itong nagpakamatay dahil daw sa lungkot ayon sa mga otoridad. Number 3. Dambuhalang tae. Alam na siguro natin na ang mga elepante ang isa sa pinakamalaking hayop sa ating daigdig, kung saan kilala ang hayop na ito sa pagiging pinakadambuhalang nilalang sa ibabaw ng lupa. Kung kaya't hindi nakataka-taka kung pati ang dumi nila ay sadyang dambuhala din, na maniwala ka man o sa hindi ay nakuhanan pa ng isang photographer na talaga namang laking pasasalamat na lang niya nang hindi siya natalsikan. Agad naman siyang lumayo matapos makita ang pagdumi ng elepante ay hindi niya pa din naiwasan ang mabahong amoy nito, na ayon sa kanya ay sadyang mas mabaho pa kaysa sa napakadaming pinagsama-samang tae ng mga tao. Number 2. Killer whale. Ang mga killer whale ang isa sa pinakadapat mong katakutang hayop sa tuwing bumibisita ka sa isang zoo, dahil sa kahit pa sadyang mapanganib at peligroso ang hayop na ito, ay mayroon pa ding mga zoo ang napagdesisyon ng maglagay ng ganitong hayop sa kanilang establishmento, na sa kasamang palad ay naging dahilan para sa isang karumal-dumal na pangyayari sa Iceland taong 1983, kung saan ang isang killer whale ay naging totoo sa kanyang pangalan, dulot na pinatay nito ang kanyang trainer at 2 bisita sa zoo noong araw na iyon, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang posibleng maidulot na peligro ng hayop na ito. Kahit na may ganito nang nangyari sa ating kasaysayan, ay madami ko pa ding makikitang zoo na nagkukupkop ng mga killer whale na sadyang mainam na lamang nalayuan at hindi mapiliting puntahan. Number 1. Pagtakas ng mga unggoy. Ayon sa mga eksperto, ay ang mga unggoy ang isa sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo, dahil sadyang magkalapit ang pagkabuo ng kanilang utak sa mga tao, kung kaya't hindi ka taka-taka kung ang isang unggoy sa bansang Japan ay madaling nakatakas sa kanyang kulungan at talagang gumulat sa mga taong nakakita nito. Gustuin man nilang habulin at agad na hulihin ang hayop, ay mabilis naman itong nakakakit sa poste ng kuryente at nagawa pa nitong maglambi-lambitin dito, kung saan dahil sadyang mapanganib ang pag-akyat sa poste ng kuryente para sa mga tao, dulot na maaaring makuryente ang kahit na sinong aakyat dito, ay minabuti na lamang nabarili ng tranquilizer ng staff ang unggoy na naging dahilan para makatulog ito at mahulog patungo sa naghihintay ng mga rescuers sa ibaba na nagasikaso sa kalagayan ng hayop, kung saan binalik lamang nila ito sa zoo na kanyang tinakasan matapos masiguradong hindi na ulit siya makakatakas pang muli. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang ating mga zoo ay naglalaman ng mga mapapanganib na hayop na hindi natin may tatangging posibleng magdulot ng peligro sa ating mga buhay. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga kaganapan sa zoo na ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.